Dr. Renato De Castro, International Affairs Analyst. Doc, napapanood po kayo sa Net25, napapagyan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Muli po, si Jen at si Nelson. Doc De Castro, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano Jen po, pangalan at Nelson. Jen at Nelson. Ka Nelson. At saka si Jen. Jen. Ka Nelson and Ka Jen. Ano po ang direkta ko na kagad? Ito hong trilateral meeting ng tatlong leader ng bansa. Ano po ang nakikita nyo at ano hong napapansin nyo dito, Doc? Well, ang implication ho niyan, impact ho niyan, nagkakaroon ho ng ugnayan ang dalawang malaking alyansa o importanteng alyansa ng Amerika po. Opo. Nandiyan ho yung pinakauna, yung related sa atin ho, yung Philippine-US Mutual Defense Treaty na nung since 1951 ho. At of course, yung isa, yung pinaka-importante ho sa mga alyansa ng Amerika ho dito sa reyon, yung US-Japan security relationship. Nagkakaroon na ugnayan. Talagang nagkakaroon ng relation na tinatawag ho natin mini-lateral security relations. No, ay ano yung pinaka-significant ho niyan na marami na hong eksperto ang nagsasabi na mangyayari kasi ho, yung tatlong bansa ho yan, meron ho talagang interest, common interest, at pangalawa, at sinabi ng ating presidente, mga like-minded countries. Opo. Mga demokrasya sila ho, liberal democracies, na nag-aadhero sa international law, importansya ng international law. At isa ho pangalawang implication ho niya, nakikita ho natin yung pagpasok ho ng bansang Hapon ho sa larangan ho ng security issues. No, na talagang kumbaga, ika nga, nagiging normal state na ang Japan. Ano ba ibig sabihin nito? Natatandaan naman ho natin nung Second World War ho, na naging agresibo at mananako po ang Japan. After ho nung Second World War na occupy ang Japan, nag-adapt ho ang Japan ng polisiya na talagang napaka-pacifist niya, ayaw niya mag-involve sa mga security issues, at ang hanggat maaari lang ho, nag-focus lang ho ang Japan sa issue larangan ng economics ho. Sa ngayon ho, pinakikita rin ho dito na ang Japan na ho will take a proactive role when it comes to security issues na nagsimula na ho last year. Natatandaan naman ho natin, last year ho, nag-decide ang Japan ho na increase niya ang kanyang defense budget by 2% a year. And actively ho, nag-involve na rin ang Japan paglarangan ho ng security. Binentahan ho tayo ng Japan ho recently ng very modern radar. Opo. No? Para ho ma-monitor ho natin ang nangyayari sa West Philippine Sea, South China Sea, at makikita pa rin po natin ang more active security role ng Japan ho, hindi lang dahil meron tayong security partnership with Japan, kundi part na ho tayo na itong trilateral security relations. Philippines, Japan, and US po. Opo. So ayun ho yung immediate ho sa larangan ho tinatawag natin security. At pagdating sa ekonomiya, kasi sabi nga ng ating presidente, hindi ho natin ma-strengthen yung ating national security, kundi rin ho natin bibigyan ng pansin yung economic security. Opo. Opo. So pag-uusapan rin ho nila napakaraming economic issues na related ho sa ating economic development at economic security po. Tama, Prof. Kasi kapansin-pansin nga, Prof, doon sa mga statement na nauna, parang dina-downplay nila ang issue ng West Philippine Sea. At pero kung ako medyo practical lang, sa isang sitwasyon, halimbawa, dalawang batang nagkakasamaan ng loob, sa halip na mag-usap silang dalawa, ay teka lang, puntahan ko ngayon mga kaibigan ko. Hindi kaya ang maging tingin ng China ito, magsasama-sama kayo, kuyog ang gagawin. Hindi kaya naman ganun ang maging epekto nito, Prof? Unang-una ho, tandaan ho natin, kung may guluman ho, hidwaan, attention ho, hindi natin kasalanan ho yan. Okay. China ho ang may pakanaho niyan. Unang-una ho, gagamitin ko na ho yung termino na ginagamit ni Secretary Gibo Chidoro since last year ho, yung pananakop po ng China. Nananakop po ang China. Sinasako po ng China ang 80 to 90% ng South China Sea, at ang pinakamagandang ebidensya ho niyan, yung nilabas niyang mapa last year, yung September 2023, na dinagdagan niya ho from 9-dash line, ginawa niya ng 10-dash line. Despite na ho, na natatandaan rin ho natin noong 2016, July 12, nagsampa ho tayo ng kaso sa China regarding sa pananakop niya ho sa South China Sea, nung arbitral ruling, binabaliwala niya, dinededma niya ho. So nakikita ho natin talaga na
Kaya nagkakanunon itong security partnerships na to, lalo sa ginagawa ng China at punot dulo ng gulo na nangyari ho dito sa region ay pananakop po ng China at paggamit ng kumbaga gray zone operation ho ng China sa mga bansa katulad ho ng Pilipinas. Si Nelson So po. sabi nga ho ng ni Director Andulong at sinasabi rin ho, kung magnitgit man ng China, wala ho siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Sa tingin niyo mas we're moving forward, makabubuti po itong kasalukuyang pagtitipon na ito? Wala ho tayong choice eh. Kumbaga talagang dilagay ho tayo sa China sa ganyang posisyon. No, tinethreaten rin niyo, even Japan gusto sakupin ng China yung Senkaku Island. And of course, very aggressive rin ho ang China pagdating ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Okay. So nakikita niyo naman hindi lang sa South China Sea, pati sa East China Sea, sa Taiwan, nakikita ho natin yung kumbaga ambisyon ng China na sakupin ho itong mga ito. Aha. Sa pagkakataong ito, ano naman po ang interest ng US dito sa sitwasyon at bakit mas naging agresibo siya na makipag-cooperate sa atin po? Hindi naman term na agresibo, kumbaga more confident. Una, may alyansa na ho tayo sa Amerika. Nandiyan na ho yan, 1950s pa ho yan. Ang interest ho ng Amerika, una-una ho yung freedom of navigation. Okay. Ayaw niya ho magkaroon ng, kumbaga isang bansa na nanakop ng karagatan. Kasi based ho talaga yan sa international law. Pangalawa rin ho, interest ng US magkaroon ng tinatawag ho natin, ang larangan ko, international relations, balance of power. Wala hong malakas na makapangyarihan na bansa dito sa Asia ho para manakop dito sa reyon. Ayan na ho ang foreign policy ng Amerika since natapos ho yung Second World War. Na dapat sa Asia at of course even sa Europe, sa buong mundo, meron tinatawag tayong balance of power ho. Walang malakas makapangyarihan na bansa na kayang manako po sa kanyang mga kapitbahay sa karagatan at kung anumang bansa ho doon sa region. Okay. Huling punto na lang po. Ito ho bang yung sa kasi diyan ang tagal na nung Ukraine Russia. May matatapos na ho ba ito? Hindi ho natin malalaman ho eh. Kasi talagang determinado ho pareho yung dalawang bansa. Nung in-invade ho ng Russia ang Ukraine, kala ho niya 3 araw lang na bibigay na yung mga Ukrainians. Hindi ho, pumalago yung Ukrainians. Then eventually dumating ho yung reinforcement, mga galing sa Amerika, sa NATO countries. Ang Russia naman nagulat, nag-mobilize din mahabaan rin ho to. At nakikita ho natin na talagang ito na yata yung yugto ng ating kasaysayan na magiging norm ho yung kumbaga digmaan. Balikan lang ho natin ang Biblia. Pumunta ho tayo sa Old Testament. Di ba ho ba meron ho doon portion sa libro sa Old Testament na there's a time for peace, there's a time for war. Di ba ho? A time for everything under the sun. Ano ho ba yun? Ecclesiastic, di ba ho? So dumarating ho tayo sa punto na i-describe ng ating mga propeta Na meron there's talagang always panahon. a time. Di ba po? Oo nga. Ayun, okay na. Ibig sabihin ngayon ang ating bansa maghahanda na ba tayo sa gera? Mukhang ayaw namin sana mangyari yun eh. Bumalik rin ho tayo sa Old Testament sa mga panahon ni David at Solomon Di ba ho kaya talagang pinalakas ho nila ang kanilang kaharian? Ang kaharian ng Judea? Kasi talagang sinasakop sila ng mga kaharian ng Assyria, Babylon, di ba ho? Ganun ho siguro yung panahon ho natin. Pero saan na naman ay huwag tayo dumating ulit doon sa panahon ng mga pananakop. Prof, salamat po ng marami. Meron na ho Opo. Nandun na ho, kumakatok sa pinto ho natin. Di ba ho? Gawin po natin ang lahat ng paraan. Prof, salamat po. Opo. Sige po. Salamat po.